Welcome sa ating bagong video tutorial. Sa video tutorial na to ay susubukan natin i-repair itong circular saw. So tinanggal ko na yung bala nito gamit yung portable impact wrench. Ito ay Kawasaki i185B. Hindi daw ito nagana. So typically naman pag mga power tools, ang unang check ko dyan yung carbon o carbon brush. Ayan siya, nasa labas na ito, madali. Pero dito, parang ginawa nilang paraan na basag na yung bahay. Tingnan natin kung anong magagawa natin dyan. Pero ang gusto kong itest yung wire nya, puro tape. Testerin pala muna natin yung dulo ng probe. Kung anong makikita natin. Resistance. Auto resistance. Check natin sa dalawang dulo ng plug. Nakakala tayo nababasang 11 mega ohms. Pag pindot, okay. Ang reaction. Hindi ko rin alam kung anong tamang reading pagka tinester dun. Pero yung pindutan niya na-stack up. Wala na rin lock dito. Nag-i-stack up. Yan. May pagkakataong nag-i-stack up. Mayroong pagkakataong hindi. Okay. Saksak natin. So, masigip naman to. Nakasaksak na yan. Naka-on ng power. Tingnan natin sa wattmeter natin. Pindutin ko lang. Wala. Okay. So ayaw umandar. Buksan natin yung carbon brush gamit ang flat screwdriver. Oh, mahaba pa. Okay, mahaba pa yung sa kabila. Sa kabilang side, yung naka-tape. Yung tape, electric tape, parang ginawang teflon. Para sumikip. Siguro. Problema ito. Sige, baklasin na lang natin. Buksan natin. Tingnan natin kung anong makikita natin. Okay, tingnan ko ito, kalas na yan. Ayun. Ikutin natin. Oh. Maganit. Ito ang bearing. Okay. So, meron tayong bearing dito. Natin kung may kalog. Walang kalog. Dapat to, mabubunot na natin. Ang kaso natin, nakakapit pa yung isang carbon brush. Kailangan talaga to tanggalin. Para mabunot natin stator kasi, rotor. Kasi, nakakapit to dun sa tiyatamaan ng carbon brush. Ayan. Nakatapon lang. Okay din siya. Okay. So yung tatlong yung mahabang bolt, yun yung kumakapit dun. So ito yung apat na tornilyong nilawagan ko kanina. Ayan. Merong nahulog. Nagiwalay na kagad yung pindutan niya. Kung mapapansin natin, ito meron lock dito sa side na to. Sa kabilang side, wala. So pwedeng naglo-loose connection dito. Okay. Buksan natin to. So titingnan natin, ito yung input natin. Diretso lang sa motor. So ito yung papunta sa motor. Tapos, yung isa ng input o yung plug natin, o yung power natin, dumaan ng switch bago pumunta na dun sa isang side ng motor. So, ganoon lang siya kasimple. Ngayon, kailangan natin mag-test. Testerin natin yung plug. Pero nakikita ko na to, switch problem lang to. Dito sa isang wire. Meron tayong makakuha tayong magandang contact. 33 ohms, 14 ohms, 10 ohms. Okay. Mababa naman resistance niya, pero dapat nag-stable. Ito yung isa, itong kulay brown. Hindi
tayo nakakuha ng magandang contact. Mukhang wire problem to. Okay, palit tayo ng test probe. Okay, nagpalit lang ako test probe tsaka tester. Tapos assembly natin to sa switch. Ito yung contact nya. So yan, assemble ko na. Tingnan natin kung meron tong contact. Okay. Pwede pa siguro to epoxy yan. Ang hirap kasi maghanap ng gantong mga switch. Yun ang problema dito. Pero titingin din ako ng ibang option. Tapos isa pang gusto kong i-test, yung stator mismo. Siyempre, ito. Itong pula na to. Tsaka ito. Overload. Kasi hindi ako makakontak na maayos. Uy, doon nakatama yung connector nya oh. Pwedeng naglo-lose connection dito. Kita nyo yan? Nakatama ang connector nya sa wire mismo, sa may balat. Ayun yung marka oh. Wala rin tayong nare-reading na resistance. Yun lang pa natin titingnan sa mga gantong power tools. Halos kapares lang to ng grinder tsaka barena. So yung bearing kailangan hindi kalog. Ito may kalog na konti. Konti lang. Tapos syempre may bearing yan sa harap. Ay mabunot. Nakakapit yun sa loob. Ayaw niya lumabas. Huwag natin pilitin. Pwedeng stack up din yung sa loob niya. Pero maganda makita natin yan eh. Minsan nababasag to. Kumakalog tong bearing o kaya mismo yung tiyatamaan ng bearing housing ay kalog na rin. So sa kaso nito bakal itong dito yung sa loob plastic. Yun minsan ang malalang problema sa mga power tools. So napapabayaan kagaya niyan. Napakadumi. Tapos napapalitan din niya. May nabibili naman yung mga bearing. Kailangan lang natin to gamitan ng puller o kaya sikwat-sikwatin para mabunot ng maganda. O ng tama. Pero mukhang ayos pa naman oh. Kaya siya sumaside kasi syempre walang guide dito. Hindi natin nasa sentro. Pero nakikita ko yung tiyatamaan ng carbon sa loob. Ayan. Ayan. Mukhang makinis pa naman yung tiyatamaan ng carbon. Hindi ko siya mabunot. Huwag na muna natin galawin to. Okay, naganap ako ng ibang switch ng power tools. So, meron akong mga naitatabi dito. So, ito yung sinasabi ko, merong adjustment na adjust yung speed. Kalimitan to sa barena. Kaya kapag nakakita tayo ng sirang tools, o kagaya ko, yung switch kinukuha ko. Kapares nito, kung sira na talaga siya, yung mga salvage part na lang ang yung mapapakinabangan pa ang tiyatabi ko. Typically, switch, tsaka plug, o yung carbon brush. Pero ito, meron siyang speed control. Tapos, 4 ang wire niya. Pero tinester ko siya. Kagaya nito, itong dalawang to, sa baba. Kailangan meron tayong magandang contact. Yan, 0 ohm siya. Maganda yung contact niya. Kahit i-halfway natin, mega ohms. So hindi aandar yung barena o yung power tools natin sa ganyan. So pwede ko tong gamitin. O kaya, ito, iba-ibang klase. Ito sa grinder to. Ito naman 4 din ng wire. So, tester ko na rin to. Double pole, single throw ang klase nito. So, ito, pag pindot natin, itong papunta sa motor, tsaka itong isang plug, magkakadikit. Ganun din sa kabila. So, itong sa kaso ng circular saw natin, single pole, single throw lang siya. So, normal na switch lang. Pwede natin yung palitan ng normal na switch. Kapares nito. Pero ito ay latching o yung naglalak. So, delikado para sa gantong klaseng power tools. Yung pagpindot natin, na-under siya. Pero kailangan natin pindutin ulit para mamatay. So, delikado sa gantong power tools. Ang ginagamit sa mga ganito, yung momentary, kapares nito. Pag pinindot natin, pag bitaw natin, magre-release siya. Dapat ganyan.
Ito sana masyadong maliit to. Siguradong hindi niya kakayanin yung current. So may rating din yung mga switch. So ngayon dito, ito pa isa. May kasamang stator. Ito butong stator na to. So tines ko to. Halimbawa, itong asul na to, itong dalawang asul galing sa motor, testerin natin. So kung mapapansin natin, wala rin siyang resistance. So may pag-asa pang buo yung stator nito. So kasi naka-series yung winding ng, ito yung pumunta sa carbon. Dapat kasi naka-series yung winding ng, tawag dito, ng rotor na ikot na part ng motor. So ito yung nakadikit sa carbon brush. Pag pinagdikit ko to, makikita ka natin yung resistance ng stator na to. So dalawang winding lang to, mababa talaga resistance niya. Buo tong stator na to. So pwedeng may pag-asa pa yung motor na yun. Tapos yung sa rotor niya, ito sa ibang power tools to, meron siyang dalawang bearing, cooling pan. So typically nadudurog yung ganito. Pag nadurog yan, nababasag, nag-i-stack. Maliit lang ang pagitan ng stator natin tsaka rotor. So nagiging dahilan yan para mag-stack up. Ang paraan naman para maiwasan yun, syempre panatilihin natin malinis yung tools natin. Pagkatapos natin gamitin, linisin natin. Kasi ang bearing pwedeng kumalog. Tapos ito yung, ang tawag dito ay commutator. So pwede rin tong nauuka. Dito tumatama yung carbon brush. So may pagkakataong nauuka rin to at nasisira. So yun, palitin na talaga yun. Merong ibang nagpapalit nito kung successful, pero syempre kailangan mo na ng sobrang tiyaga. So naka-series kasi siya, kaya hindi natin matest ng naka-open. Okay? So ngayon, gusto kong palitan tong motor na to ng switch lang muna. Pero para hindi ako mag-modify kagad, kasi gusto ko ilagay itong switch na to, problema, hindi siya kasya. Pwedeng ukain ko yung mga plastic niya para mag-fit to. Pero ang gusto ko muna, i-testing muna ng rekta. Pero kailangan kong sarado ulit to. Para malaman ko kung natakbo siya, lalagyan ko ng switch. I-modify ko. Pero kung hindi, so charge to experience na lang. Tapon na natin to. Pero yun ang pinakamadali talaga. Pwede rin naman, testerin natin ulit yung stator niya. (24 mega ohms). Wala ko ng maliit na wire at papatamain ko sa carbon brush. So ayun yung tatamaan ng carbon brush sa gilid na yun at sa kabila. Tingnan natin kung sasabihin ng tester. 15 ohms. Okay. So buo pa tong motor na to. Pero para sigurado, power up muna natin. I-rekta muna natin to. Binuksan ko yung carbon brush nito. Hindi magkaparehas yung takip. Ramin ko sana muna. Nasa loob yung thread niya. Maganda yung yung na-access sa labas yung carbon brush. So isang problema rin pala yan. Pero wala tayong magagawa. Kasi typically, yung mga tools kapares na tong grinder na to, kailangan tanggalin tong cover na to bago natin ma-access yung carbon brush niya. Yan. Yan yung sasay kong panatalihing malinis ang power tools. So yan, problema talaga ito. Pwedeng kumawala to. Pero may naisip akong paraan muna. Talagyan ko muna ng pansamantagal na solusyon para hindi siya lumabas. Kasi pwedeng lumabas yan pag natakbo na. Na-wiring ko na siya ng rekta. So, hindi ko ginamitan ng connector. Nilagyan ko lang ng electrical tape at in-splice ko. Ngayon, verify lang natin. Hindi ko ito papatakbuhin ng ganito kasi walang bahay yung bearing. So, baka kung anong mangyari, kailangan ibalik natin doon sa kaha niya. So, ayan, na-assemble ko na siya. So, habang ina-assemble ko to, inisip ko napaka may nabibiling carbon brush cap. So, meron naman, sinerch ko lang sa Lazada, carbon brush cap holder. At meron ako nakitang 65 pesos lang sa paggagawa ko ng video to. 10 piraso. Pero ito ay may iba-ibang size. Sa ibang website, nakita ko 12mm hanggang 22mm. So, ang sukat nito ay nasa 16mm siya. So, merong nabibili. Pati itong
sa barena na button, yung etong nakita ko pang electric drill, 150 pesos. Pero kung pwede naman, kung may makikita kayo iba, mas maganda ako kung may masasalvage kayo. Pero kung may mabibili, meron po. Okay? So ngayon, testing na natin to kung aandar. So ayan, nakasaksak na siya. I-on ko lang. Tapos, i-off ko tong test area para pag pindot ko ng push button, doon lang siya magkaka-power. Okay? Nakagagals na ako. On. Alright. Buo pa. Isa pa. Sa 18 watt. So buo pa tong circular zone na to. Ang sira niya lang, switch. So panahon na para i-modify yung switch. Ngayon na-verify ko ng buo pa siya. Tsaka syempre yung cup holder at siguro tong wire ay papalitan ko na rin. O kaya babawasan ko hanggang dito para walang nakatape. Syempre, hindi magandang nakarekta ng ganyan. Huwag nating iba-bypass. Delikado to. Yung mga gantong klaseng tools. Kaya huwag tayong magba-bypass. Okay? Ito ay for testing purpose lang. Tumuto ko doon. Ayun. Tanggalin ko na rin yan. Wang! 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 Pinutol ko na rin yung wire na puro tape. So, nabubunot naman dito. Kaya madali lang siya. Okay. Pasok na rin yung switch. I-wiring ko na lang. Yung isang wire, i-recta ko lang. Ayoko gumamit ng connector. Nagkakaroon pa ng loose connection doon. Pero pwede rin naman. Basta siguraduhin nating maskip. Tsaka yung wire ang tinamaan. Tatanggalin ko na to. Dalawang wire na to. Hindi ko siya gagamitin. Skipan natin yung connector na hindi natin gagamitin. Kasi magbabibrate yan. Baka mahulog pa sa loob ng motor. Yan pa maging sanhi. Magbabibrate at luluwag. So ayun no tester ko to kanina. Itong dalawang to ang may connection. Na direct lang. O 0 ohms. So dyan natin ilalagay yung dalawang wire. Na dating nasa switch. So kahit magkabaligtad naman, walang problema. Yan ay AC. Okay. So isang wire dito. Kapian natin ng konti. Kasi masyadong mahaba yung putol ko. Pwede rin to lagyan natin ng hinang. So hindi ko na lalagyan. Okay. So pinutulan ko rin to. Tsaka tinanggal ko na yung lock nya. O yung palagi natakbo. Ayan. Nakita natin. Bitin yung wire ko. Mukhang kailangan ko magduktong. So ito dito ko duduktong ang banda. Para magkalayo yung duktungan nila. Pag mag-splicing tayo, medyo mahaba yung balat. Huwag kayong mag-i-splice ng maiksi lang kasi may chance ang bumitaw. Tapos pipitin lang natin ng ganyan. Ito palagi gantong splicing ko. Tapos pwede putulan yung dulo. Tutupiin. Yan, matibay na yan. Tapos syempre electric tape. Pag nag-electric tape ako, simula doon sa baba konti hanggang lumagpas. Pag lumagpas, ibabalik natin itong konti. Tapos pabalik naman. Para walang lalabas doon. Pwede natin lagyan kahit gaano karami. Huwag tayo magtitipid sa electrical tape. Yung wire, iwasan nating maipitan o kaya tumama sa mga tornilyuan. Yan, maganda na siya. Lapat na yung cover. Hindi na nasabit. So, pwede natin itong i-assemble. Naglagay rin ako ng bagong grasa. Ito. MP3 grease. Heavy duty. Tapos, pati yung dito.
Nilinis ko siya. Tanggal ko yung lumang grasa tapos nilagyan ko ng bago. Assemble natin to para matesting na natin. Yan, okay na. Subukan natin. Testing natin. Ayaw. A few moments later. Okay, nilagay ko yung linya nito sa arrow tsaka sa 2. So kung mapapansin natin, meron siyang dinaan ng parang transistor o parang diode na may arrow. So IC ito. So dapat ito yung switch. Tapos ito yung 1. Dapat doon pala tayo sa arrow tsaka sa 1. Tinanggal ko na siya. So dito yung nakakabit sa arrow tsaka sa 2. Ito yung 1, walang tornilyo. So lilipat ko lang yung tornilyo dito. Ito yung isang arrow tsaka 3. Ito lang yan. Magkarekta lang siya. Okay. So dapat arrow tsaka 1 pala ang gagamitin ko. Okay. So siguro yung 2, ito yung kontrolado nito. Hindi gagana kasi wala tayong nilagay na power dito. So mukhang kailangan nito ng power para mabuo yung circuit nito. Gumana ng maayos. Pero para ma-verify, so nirekta ko muna ulit para sigurado akong wala na akong problema dito. I-on ko lang ulit to. Tapos test natin ng nakarekta. Malakas naman siya. So switch talaga ang problema. So lagay ko lang sa 1 tsaka 2. So ayan, nalipat ko na siya sa arrow tsaka sa 1 pala. Okay. So ngayon, pipindutin ko to. Yun, ang tama. So siguro nagkamali lang, hindi ang nagkamali. So yung tester ay naloko kasi dumaan siya sa electronic, kaya pag test ko dito sa arrow tsaka 2 ay meron siyang continuity. Okay, sorry, mali ako doon. So ang sira lang talaga nitong circular saw na to ay switch. Pero kung meron kayong sirang ganito at medyo malala ng sira, may nakita ko sa Lazada, nasa 1.5 na lang yung mga ganito. So pwede na yon. So yun, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video na to. Kung meron kayong katanungan, comment lang kayo. Bye!